Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at Gabay ng Kaliwanagan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng SM Mall Guard may lose license for assaulting Sampaguita vendor according to PNP. So we boys, PNP is strict to security guard training and abiding rules in field job. Yan. Mula sa kanilang mga security agency. So issue ngayon ang pangyari sa SM Mega Mall. Nakarampang buwan daw to sa ginawang pang-abuso ng isang security guard sa kanyang duty o pagpapatupad niya ng kanyang tungkulin bilang security ng mall o SM Mall na persahan niyang pinaalis ang isang estudyanteng nagtitinda ng sampagita sa labas ng mall at sinira pa nito ang tindang sampagita at inakmaan ng pagsipa o talagang siguro inabot ng pagsipa doon sa video. So sa ginawang pang-abuso ng security guard na ito, napilitan na magdepensa ang kawawang estudyanteng babae sa kanyang paninda at pananakit sa kanya. So, ayon sa ating PNP sa kanilang assessment ay nilabag ng security guard ang ethical standards in performing duty at tinitingnan na maaaring batas na nilabag at ito ang isasampang kaso sa SOSYA mula din sa PNP ng mahawak na mga security agency at security guard. So tinitingnan din ang liability ng security agency. Yan. So iniimbestigahan pa ng lubos ng PNP Mandaluyong ang insidente at sa ngayon ay wala pang nagsasampa ng reklamo sa Mandaluyong Police or ito ay under ngayon nung kumbaga patuloy na imbestigahan na ito ng Mandaluyong Police at iniimbitahan na ito doon sa SOSYA, doon sa mahawak ng mga security agency. So parang hindi pa raw ma-appear itong agency at saka yung security guards. So, yan. Ngayon, itong ating The Critics Promotions at yung ating Anti-Criminality Promotion, People's Anti-Crime Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa issue ito, ng pang-aabuso ng security guard ng SM Mega Mall sa isang minor, female student o maring ito, according to them, ito daw ay hindi minor. Pero doon sa ibang minor ang tingin nila. So, di umano, nagtitinda ng sampagita ay ating hindi sinasangayunan ang pang-abuso nito na ginawa ng security guard sa SM Mall sa estudyanteng babae na ito. Kailan minor pa ito kung ating titingnan doon sa video or even kahit nasa tamang age na ito. So ating sinusuporta ng assessment ng PNP dito na paglabag sa ethical standards in performing duty at maaaring iba't ibang paglabag sa batas at human rights kagaya ng maaaring child rights ay nalabag dyan. So ngayon ay doon sa pangyayaring yon ang The Critics Promotion ay ating konstruktibong pinupuna ang pangyayaring ito at ang ating konsultasyon na yung ating opinion at ating pagpuna dito sa pangyayaring ito ay tayo ay hindi sumasang-ayon doon sa naging hakbangin ng gwardiya bilang pagtupad ng kanyang tungkulin. Parang pulis na kapag nagpapatupad ng tungkulin, yun pwedeng aabusuhin nila na gumawa silang karahasan o ng dahas sa pag-aresto o pagpatupad ng kanilang duty. Halimbawa, yung pangyayaring yun, yung kanyang ginagawang pagbabantay sa vicinity ng SM Mega Mall ay pagbawalan nila ng mga vendor doon, either ito ay naglagay na ng kung anong struktura or maaaring labit ang kanilang mga paninda ay yung kanyang ginawang marahas na pag gusto niya i-dispersion o paalisin doon sa harapan ng kanyang establishmento ng Mega Mall ay hindi natin sinasangayunan yung maras niyang ginawa o yung kanyang pagsira noong sampagita kung saan ay makikitang sumunod na yung babae para umalis
Para may kasama pa ata siya doon, isang minor pa na bata na pinaalis din ng security guard. So umalis na, biglang dinaklot niya pa yung paninda. So yun ang hindi maganda roon. Sinira niya yung paninda. Dapat pinalis na lang niya ng maayos. So syempre yung estudyante ay depensa kanyang naihampas yung kanyang sampagitan dun sa security guard. Sa ginawang yon ng ating sa ginawang yun ng security guard. At mali yung ginawa ng security guard na nung sa ginawa niyang yon na sinira niya at nag-retaliate, na sinipa niya pa yung bata ay hindi dapat ganoon ang ginawa niya, na kung saan ay mahinahon niya pinatupad yung duty niya para paalisin doon sa area kung yun ay bawal sa kanila, na hindi niya pagbigyan yun na magtinda-tinda roon yung mga ganong klase ng mga nais kumita sa pamamagitan ng pagtitinda. Yun naman kasing paglalako sa ating paningin, hindi bawal kasi yun paglalako. Kaya lang kapag ikaw ay stationary ka doon sa isang lugar na ba establishment, yun maaari kang mapagbawalan na doon ka po mag-stationary o doon ka magbenta. Siguro kailangan malayo ka doon sa mismong harapan ng mall. Siguro na ang sabi doon nakikisilong lang kasi umuulan. Di umano. Yun ang nangyari. Pinersa nung secure. Dapat ay nagkaroon ng mahinahon yung secure para ipatupad yung kanyang pugunin doon. At hindi niya pinatulan yun. At sinira yung kanyang, bayaran niya yun. So we hope imbestigahan ng ating PNP or maksyonan ang nasabing pangyari at mabigyan ng kaukulang sanctions or punishment itong gwardiya. We hope here ang mga sanctions ng social at security agency sa mga security guard ng mga rito at maaaring kaso na dapat ipataw sa kanila. So mayroon rules and regulation. So doon kung sa ethical yata, sa ginawa niya na yun, maaaring 1 year suspension yun 1 year suspension, may multa pa. Yun yung tingin nating pataw. So para sa atin, hindi lang yun yung pwedeng gawin sa kanya. 1 year suspension at multa. Kundi may disciplinary action na iba pang dapat ilapat sa kanya aside from suspension. Ganon. Pero according do sa Mega Mall ay tinanggal na nila doon sa mall nila yung security guard. Pero yung security na yun ay maaaring mag-secure pa sa ibang kumpanya. So siguro ay doon sa kanyang pagiging security guard, kung ipapataw yung sanction, 1 year suspended siya na secure. Hindi siya makapagtrabaho 1 year. May multa pa siya. So yun ay at saka disciplinary action na ipapadapat gawin sa kanya dahil sa kanyang ginawa na iyon. So ngayon ay sana magawa yung ganung klase ng mga sanksyon sa kanya para magtanda siya doon sa ganung klase ng mga marahas niyang o abuso siya sa kanyang pamilya. So ating suggestion din dito ay disciplinary action ang gawin dito sa security guard dito. Kung hindi ito matatanggal sa kanyang trabaho o matatanggalan ng license. Sa kanyang ginawa, to be strict in compliance ng security ethics and standards. At kung ano pang rules sa mga ito, maaaring may pamilya dito na kailangan din ito ng trabaho, subalit dapat madisiplina ito ng lubos bago maging security active ulit. Ang masaklap o makulong pa itong security na maaaring malabag ang karapatan ng isang bata o anumang nilabag na batas nito at karapatan ng isang tao. So yan ang mabigat doon, baka makulong siya. Yun. Kung talaga nasipan yun, ay slight physical injury yun. Diba? So ngayon ay ganito ngayon, dapat siguro, lalo kung minor yun, diba? So hindi niya dapat nilabanan yun. Even though kung nasa tamang edad yun, mali naman yung ginawa niya para mag-react ng ganun. Yung tao na ginawa niya ng marahas na pag-disperse doon, na paalisin niya. Diba? Dapat nagbigay siya ng konting konsiderasyon para sabihin niya na talagang bawal doon, hindi ka po pwede magtinda doon sa vicinity na yun o sa harap na yun. Or else doon ka lang sa may kabilang kanto, mga ganun, para hindi ka nakakasagabal doon sa pagdaan ng mga mallers. Ganun. So ngayon ay yung sitwasyon na yon ay siguro ay doon sa
pagtutuunan doon ay unang-una yung gwardiya ay bibigyan ng aksyon, disciplinary, action ng social. Either magreklamo man o hindi, yung bata ay dapat ay sapat na yung video na yon para mabigyan siya ng disciplinary action at mapatawan ng parusa o sanctions ng social doon sa kanyang ginawa at bayaran niya yung mga sampagitan ng kanyang sinira. Mali yun, hindi nila pa sinira yun. Na MMDA pa siya na yung mga bangketa talagang hindi naman ganun nagsisira ang MMDA, kino-confiscate lang. Pero kung hatangan mo yun, hindi naaagawin pa sa kamay mo yun. Yung mga na-struktura kasi ang binabanatan nila sa mga bangketa. Diba? Yun naman kasing pagkakaalam ko, yung mga selling by nako, hindi pa bawal yun. Kaya lang, hindi ka pwede stationary doon sa ganung establishmento. Yun ang maaaring hindi po pwede. Pero, sa tingin natin, pero nasa consideration niya noong mall or noong kasi nga kung ganun, maaaring lahat po magkaano nandoon. So, kaya kung i-strict din na pagbabawal, pero magpatupad sila ng maayos sa kanilang pagdili. Hindi naman abuso, parang pulis eh. Ano ba sabihin mo, lumaka nga sa batay, bakit mo naman gugulpihin ng yun, anong tawag dito, excessive force ang i-employ mo, di ba? Nagsira ka pa. Di ba mali yun? So ngayon ay ang ginawang pagtanggal ng SM Mega Mall itong security guard nito, na makapagtrabaho sa kanila, sa tingin natin ay clear naman base sa inasal ng gwardiya. So fair kung i-suspend muna ng Mega Mall yan for 1 year. Or kung hindi na sa kanila po pwede magtrabaho, so maaaring fair din na makasira sa kanila. No? Kaya lang, ang sa atin doon, hindi natanggal na siguro ng lisensya. Dahil maaaring may pamilya pa rin yun. So siguro, ang ibigay lang, ang gawin lang ay disciplinary action at ipataw yung sanctions nung sa mga CQ na gano'n na doon sa pagpatupad ng tungkulin at iba pong mga ginawang nanakit ay yun. Parang 1 year may multa. Siguro i-suspend ng 1 year tapos ilang disciplinary action, retrain nila, retrain ulit yun para pabalikin after a year siguro. Huwag na lang nila pagmulta. Masakit man sa damdamin na gano'n, pero dapat gawin sa kanya yun. Huwag na lang siguro kasi kung may pamilya din yan, ay medyo masakit din kung magmumulta pa yan. Or, siyempre mawalan ng trabaho. Ngayon ay siguro 1 year suspend at siya muna ay maghanap ng ibang trabaho pansamantala dahil sa kanyang mga kabalbalan at magtanda siya na siya ay maging mabuti na gwardiya at makabalik ulit siya at siya ay maging mahusay na gwardiya muli na makagagabay sa kanyang kapwa gwardiya. So ating boses sa ating PNP Asosya, pagtingin ng training na dapat ibigay sa mga CQ at sila ay maging mahusay, tumupan na kanilang tungkulin at hindi basta na aksyonan ng mali. Lalo na paranoid pa itong gwardiya na mananakit at delikado sila dahil may baril sila. Issue o ipinagagamit ng security agency na maaaring pagtrabahuan. So hindi dapat aabuso ang mga gwardiya at dapat din ay alam din nila ang karapatan ng tao na maaari nilang palabag sa kanilang trabaho. Dapat mahinahon sila sa kanilang trabaho at hindi sila magiging marahas at violente at lalabag sa batas at human rights at anumang rules sa kanilang trabaho. Yan. Kaya sa anumang establishmento, sa anumang pinagtatrabaho ng gwardiya, so yung coordination ng gwardiya PNP, dapat mahusay sila kasi pag minsan, lalo na, halimbawa, kung paano sila handle ng mga situation. Kasi kapag kamali yung situation na handle nila, mali rin yung ating gobyerno, so kawawa yung mga nabibiktima. So kaya yung ating mga gwardiya, mahusay kayo sa situation, nang hindi kayo labag sa batas, makaabuso, at anumang inyong magagawa na hindi mabuti. So yan. Kagaya sa mall, dapat may mahusay na panutunan yung mall at sinusunod ng gwardiya yung kanilang mga tungkulin. At kung paano sila aaksyon doon sa maaaring koordinasyon, maaaring ng halimbawa kung mayroong ibang situation na dapat nilang tugunin sa ating gobyerno, maging mahusay sila baka dahil sila ay maaaring makapinsala ng tao sa mali nilang ginagawa o
makikiisa sila sa isang maaaring pang-aabuso o makikiisa sila sa maaaring maling aksyon. Yan. So, dapat maging mahusay sila doon. Kung paano yung batas, yung kanilang pupulin in performing their duty. Yan. Para walang napapariwara. At yung ating PNP maging mahusay kung paano ninyo kino-coordinate yung mga CQ sa kanilang mga trabaho para hindi sila palpak na kagaya nyo kapag kayo nagkakamali o pagka kayo ay nagkakamali yung ilan sa ating mga PNP na nakakaabuso. So yun, so iwasan yung mga ganun para hindi na lumala pa yung mga situation yan. Saka yan, yun. So sana yung ating PNP magmahusay yan. At yung kanilang pinapatupad ng human rights ngayon, turuan na rin nila yung human rights sa mga CQ dahil sila yung makalalapag din ng karapatang ng tao, lalo na bata. At yung, siyempre, daladala nila yung kumpanya para makalabag sila kasi kumpanya sila ICQ. Pwede sila makalabag ng karapatan ng tao at ng lalo na bata. Yan. So ating boses sa ating PNP at mga asosyo ay paigtingin na training na dapat ibigay sa mga CQ. Yan. At sila ay mahusay na tumupad sa kanilang tukuli at hindi basta na aksyon sa namalingan. So, hindi dapat nga abuso ang mga gwardiya at dapat alam nila ang karapatang pantao na maaari nilang malabag sa kanilang trabaho. Dapat mahinahon sila sa kanilang trabaho at hindi sila maging maras at violent na. Yan. At lalabag sa batas at human rights at anumang rule sa kanilang trabaho. So muli ay maliwanagan ni Manila Santa Maria ang ating pamahalaan, ang mamayang Pilipino, at yung pamahalaan ay mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang ng tao, patas ng justisya. Iwasan ng korupsyon, pang-abuso. Yung ating mamamayan, yung mga mamayang Pilipino, ay sumunod sa pamahalaan. Iwasan yung paglaban sa pamahalaan, suportahan yung mabuting mamahala, patas ng justisya, karapatang pantao. Sa gayon, makapabumuhay tayo ng mapayapa, ayon sa karapatan, maunlad. Sa gayon, higit sa lahat ay makapananampalataya tayo ng sa ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay magkakaroon ng maraming pag-asa sa ating kaligtasan spiritual sa magaan na pamumuhay. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. At sana'y nakapagsabot-sabot ng Critics Promotion sa linggo ito hinggil sa issue ito ng viral issue ito ng pang-abuso ng isang security guard sa isang vendor. Yan. Or maaaring ito ay minor pa. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.